Tumango si Victoria at nagmamadaling tinawag ang tao pabalik. Nilagay din niya ito sa loudspeaker mode. Alam niyang natapos na ang huling kasal ni Jordan dahil nagtaksil at nagsinungaling si Hailey sa kanya. Sa pangkalahatan, ang mga lalaking nasaktan sa ganoong paraan ay may posibilidad na maging mas kahina-hinala sa kanilang magiging kapareha sa hinaharap. Binuksan ni Victoria ang loudspeaker dahil gusto niyang ipaalam kay Jordan na wala siyang dapat itago. Gusto niyang ipakita sa kanya na kaya niyang gumawa ng kahit anong tawag sa telepono nang hayagan sa harap niya dahil hinding-hindi siya magsisinungaling sa kanya. Nakita ni Jordan ang layunin ng mga aksyon ni Victoria at mas pinahahalagahan ang kanyang katapatan. "Hoy, Vincent, bakit mo ako tinawagan ng napakaaga?" Sabi ni Victoria sa microphone ng phone niya. May nangyaring kakilakilabot, Miss Clark." Si Vincent naman na nasa kabilang linya ay parang balisa na balisa. Nakipag-eye contact si Victoria kay Jordan bago nagtanong, "Anong problema?" Sabi ni Vincent, "Ang kontrobersyal na balita tungkol sa iyo ay iniulat sa buong balita ngayon." Sinasabing ang presidente ng Ace Corporation na si Victoria Clark ay isang sikat na local socialite sa Orlando na karelasyon na may maraming asawa at malalaking boss. Marami ring mga tahasang larawan na naka-attach sa balita at ang iyong pangalan ay trending na paghahanap na ngayon sa Twitter. Ang presyo ng bahagi ng Ace Corporation ay tinatayang babagsak sa sandaling magbukas ang merkado mamaya. Ang pribadong buhay ng presidente ng isang nakalistang kumpanya ay tiyak na may malaking epekto sa presyo ng pagbabahagi ng kumpanya. Dati, nagkaroon ng maraming katulad na mga kaganapan, at ang bawat paglalantad ay magiging sanhi ng pagbawas ng presyo ng bahagi ng kumpanya ng hindi bababa sa 5%. Kumunot ang noo ni Jordan. Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone, nag-log in sa Twitter, at tiningnan ang listahan ng mga trending na paghahanap para lamang matuklasan na ang isang paksa ay talagang trending na pinamagatang, "Gorgeous President of Ace Corporation has distasteful private life." Labis na nadismaya si Jordan nang makita ang mga salitang iyon dahil babae niya si Victoria. Gayunpaman, sinisiraan siya dahil sa pagkakaroon ng hindi kanais-nais na pribadong buhay at naging trending topic pa ito sa internet. Kaya, ang mga tao sa buong bansa ay tiyak na magkakamali sa pag-aakalang ito ay totoo. Sa pagtap sa ilang trending tweets, napansin niya na marami talagang mga larawan ni Victoria na nakikipag-chat sa ilang malalaking boss ng Orlando na napaka-ambiguous. Ang mga larawang ito ay digitally doctored. Nakilala ko ang mga boss na ito sa mga pampublikong lugar at may iba pang mga tao sa paligid namin noong panahong iyon. Sinulyapan ni Victoria ang mga larawan at agad na napagtanto na siya ay may malisyoso na inatake. Sabi ni Vincent, "Miss Clark, bilisan mo at pumunta ka sa kumpanya. Kailangan nating magsagawa kaagad ng board meeting para pag-usapan ang bagay na ito." Sinabi ni Victoria, "Okay, pupunta ako ngayon." Matapos ibaba ni Victoria ang telepono, hinawakan ni Jordan ang kanyang kamay at sinabing, "I'm sorry, Victoria, ang bagay na ito ay malamang na si Kaden Huxley ang gumagawa nito." Si Victoria ay palaging isang uri na hindi nag-iwan ng mga bato at hindi makakasakit sa sinuman. Hindi na kailangan panghulaan ni Jordan para malaman na si Kaden ang gumawa ng isang walang prinsipyo at maruming trick para salakayin ang Ace Corporation. Nakonsensya si Jordan dahil sinasaktan ni Kaden si Victoria para balikan siya. Ngumiti si Victoria at sinabing, "Dahil sa'yo na ako ngayon, hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Anyway, ako, si Victoria Clark, open and above board. Malinis ang aking konsensya, at wala silang anumang bagay sa akin, kaya hindi ako natatakot na siraan sila." Tumango si Jordan. Alam niyang ganap na kayang pangasiwaan ni Victoria ang bagay na ito. "Dapat kang magmadali at umalis. Kailangan mo bang ihatid kita doon?" tanong ni Jordan. Umiling si Victoria at sinabing, "Nakakapagod ang gabing iyon para sa'yo. Dapat kang magpahinga sa bahay. Gayunpaman, gusto kong mag-almusal kasama ka bago ako umalis." "Almusal? Di ba sabi ni Vincent, gaganapin agad ang board meeting?" Naalala ni Jordan na si Victoria ay palaging nakatuon sa kanyang trabaho. Kung minsan ay maaari siyang pumunta sa isang buong araw nang hindi kumakain. Kaya naman, naguguluhan siya kung bakit gusto niyang mag-almusal ngayon. Bahagyang napahiya, sinabi ni Victoria, "Dapat mong malaman kung ano ang ibig kong sabihin." Nang makita ang mahiyaing ekspresyon ni Victoria, napagtanto ni Jordan kung ano ang ipinapahiwatig niya. Sabi niya, I get it, mag-breakfast na tayo bago ka umalis. Bago maging intimate sa isa't isa,
ang ilang mag-asawa ay umiibig at nagde-date ng mahabang panahon, nagpapatuloy sa hindi mabilang na mga petsa at nanonood ng hindi mabilang na mga pelikula ng magkasama. Sa kabilang banda, mas pinili ng ilan na matulog muna sa isa't isa bago magpasya kung nais nilang maging isang eksklusibong relasyon o hindi. Kapag ang isang mag-asawa ay nagpasya na mag-date ng eksklusibo sa isa't isa, karaniwan silang nag-aalmusal ng magkasama upang ipahiwatig ang pagsisimula ng kanilang relasyon. Kaya, ang almusal ngayon ay napakahalaga sa Victoria at Jordan. Ang pag-almusal kasama si Jordan ay magpapagaan kay Victoria. Kung hindi, baka isipin ni Victoria na one-night stand ang ginawa nila kagabi. Talagang itinuring din ni Jordan si Victoria bilang kanyang kasintahan, kaya handa siyang mag-almusal kasama niya. Ipagluluto kita ng almusal. 3 taon na akong house husband, nakangiting sabi ni Jordan. Gayunpaman, nang makarating siya sa kusina, pinigilan siya ni Victoria. Hindi ako spoiled brat na may mala princess syndrome na si Hailey. I don't need you to pamper me like that or cook for me. Hayaan mo akong mag-almusal. Gumawa si Victoria ng beef burrito na may piniritong patatas at kamatis at nagbuhos ng 2 baso ng gatas. Dahil napipilitan ako sa oras ngayon, naglabas ako ng isang bagay na kaswal. Gawin mo na lang. Maghahanda ako ng masaganang spread para sa iyo bukas. Pagkatapos mag-almusal, naghilamos si Victoria, naglagay ng light makeup at matamis na ngumiti kay Jordan. Pakiramdam ni Jordan ay nasa cloud 9 siya sa sandaling ito. Nagkaroon siya ng napakagandang kasintahan na naghanda pa ng almusal para sa kanya. Siya na ngayon ang presidente ng isang nakalistang kumpanya. Si Hailey ay magkaibang mundo sa kanya. Matapos kumain ng ilang kagat, kinumpirma niya ang eksklusibong relasyon nila ni Jordan at masayang tumayo para umalis. Narito ang mga susi. I-text ko sa iyo ang iyan mamaya. Dalhin mo dito ang mga gamit mo. Sumunod ka sa akin. Inabot ni Victoria kay Jordan ang susi ng kanyang pwesto. Pakiramdam ni Jordan ay malapit na niyang balikan ang kanyang buhay bilang isang live-in husband. Nakatira siya noon sa bahay ni Hailey, at ngayon, lilipat na ulit siya kay Victoria. Naman, kinuha ni Jordan ang susi at biglang naalala, huwag kalimutang uminom ng morning after pill. Si Victoria ay umiwas sa pakikisalamuha sa mga lalaki nitong mga nakaraang taon, kaya wala siyang anumang mga tabletang tulad nito sa bahay dahil hindi niya kailangang gumamit ng mga ito. Nang maisip ni Victoria ang nangyari kagabi, umiti siya ng napakasaya at sinabing, "Got it, bye." Hinalikan ni Victoria si Jordan at saka masayang umalis. Pagkababa ni Victoria at pagpasok sa loob ng kanyang Porsche, napuno siya ng saya. 7 taon na ang nakalipas, at sa wakas ay nalampasan ko na ang aking emosyonal na trauma. Sa wakas may nililigawan na ako. May boyfriend ako. Natuwa si Victoria na naging girlfriend siya ni Jordan. Kahit na pinalayas na si Jordan sa kanyang pamilya, gwapo pa rin siya, talented, physically fit, knowledgeable, well-mannered, at may magandang personalidad. Talagang karapat-dapat siya kay Victoria. Pinaandar ni Victoria ang sasakyan at binuksan ang radyo. Nakatutok siya sa istasyon ng radyo na madalas niyang pinakikinggan. Ang ritmo ng upbeat song na nasa ere ngayon ay naayon lang sa mood ni Victoria sa sandaling ito. Bagamat siya na ngayon ang usap-usapan na binansagang slot, at brazen hussy, at napapailalim sa pagmumura ng hindi mabilang na mga netizens, masaya pa rin siyang nagmamaneho. Ganap na hindi nababahala sa kontrobersyang umiikot sa kanya sa kasalukuyan. Alam niyang delikado ang hinaharap, pero alam din niyang nandyan si Jordan para sa kanya. Masayang nagmaneho si Victoria hanggang sa parking lot ng office building. Sumakay siya sa elevator papunta sa floor ng kumpanya at tuluyang tumigil sa pagngiti nang lumabas siya ng elevator. Paglabas ng elevator, si Victoria ay muli na namang naging dominante at aloof na babaeng presidente na laging may itsura. "Miss Clark, nandito ka na pala. Hinihintay ka na ni Mr. Stone at ng iba pa sa conference room." Madaling araw din dumating si Ashley at nagmamadaling naglakad para salubungin si Victoria nang makita siya. Mabilis na humakbang pasulong si Victoria at sinabing, "Alam ko, itimpla mo ako ng isang tasa ng kape at dalhin ito sa akin." "Miss Clark." Mabilis na nakarating si Victoria sa conference room, tinulak ang pinto, at pumasok. Dumating na lahat ang senior managerial executives ng Ace Corporation, at napatayo silang lahat nang makita si Victoria. "Miss Clark! Miss Clark!" Napaka-impress ng aura ni Victoria, kaya napayuko ang lahat ng lalaking ito sa kanya.
Isa-isang tumango si Victoria sa kanila. Nang makitang lahat sila, pati na si Vincent, ay naninigarilyo, sinabi niya, "Snub your cigarettes. Magkakaroon tayo ng opisyal na pagpupulong." Pagkatapos, umupo si Victoria sa upuan ng presidente. Kinurot ni Vincent ang kanyang sigarilyo at nag-aalalang sinabi, "Miss Clark, nabasa mo ba ang mga tweet at artikulo tungkol sa iyo sa Twitter?" Sagot ni Victoria, "Ang taong naglabas ng mga larawang ito ay sadyang nag-crop ng ibang mga tao para tila ako ay nag-isa sa bawat isa sa mga lalaking ito sa mga larawang iyon. Ang ilan ay digitally doctored din, maaari kong ilabas ang mga orihinal na larawan upang maipaliwanag ng malinaw sa publiko ang bagay na ito." Sabi ni Vincent, "Miss Clark, hindi ganoon kadali yon." Bahagyang nagalit si Victoria, "Bakit? Sa tingin mo, totoo ba ang mga chismis na yon? Sa tingin mo ba nakipagsiksikan talaga ako sa mga amo na yon?" Nagmamadaling sinabi ni Vincent, hindi, natural na malinaw sa amin ang pagkatao mo. Nabalitaan ko na rin iyong mga amo na nagbigay sa iyo ng mga villa at sinubukan kang ligawan, ngunit hindi mo sila tinanggap. Ngunit hindi iyon ang ubod ng problema. Ito ay ang katotohanan na ito ay malinaw na ang paggawa ng Huxleys. Nakatanggap ako ng balita na gustong gantihan ka ng mga Huxley dahil paulit-ulit kang nakikialam at tumulong kay Jordan Steele. Sa pagkakataong ito, sunod-sunod na ring nagsalita ang iba pang senior executives. "Miss Clark, si Mr. Steele ay kalaban ng mga Huxley, kaya siguradong hindi sila nasisiyahan sa pagiging malapit mo sa kanya." Tama, kahit na maipaliwanag ng malinaw ang photo scandal na ito, hindi namin magagarantiya na hindi ka sasaktan ng Huxleys at ang Ace Corporation sa ibang paraan. Napatulala si Victoria. Alam niya na si Kaiden ay isang napakakitid ang isip at mapaghiganting tao. Kung gusto niyang salakayin siya, tiyak na magkakaroon siya ng walang katapusang mga paraan upang gawin yon. "Ano ang balak mong gawin pagkatapos?" Tanong ni Victoria sa mga tao na nakahalukip-kip ang mga braso sa dibdib. Nagkaroon siya ng malabong pakiramdam na ang pulong ng board ay pinaghandaan ng marami sa mga executive. Sinabi ni Vincent, "Miss Clark, hindi namin kayang i-provoke ang mga Huxley mula sa New York, kaya sana ay makalayo ka kay Jordan Steele. Hindi lang yun. Para ipakita sa mga Huxley na wala na kayong kinalaman ni Jordan Steele sa isa't isa, gusto kong maglabas kayo ng statement para sampalin si Jordan." "Slam Jordan? Tungkol saan?" Agad namang nagseryoso si Victoria. Inabot ni Vincent ang dokumentong nasa mesa kay Victoria. Hinawakan ito ni Victoria at tinignan. Ito pala ay isang listahan ng mga maling gawain ni Jordan. Ito ay tungkol sa kung paano nilustay ni Jordan ang pera noong pinamunuan niya ang Ace Corporation at kung paano niya pinagsamantalahan ang mga butas ng batas. Nagkaroon pa ng huwad na patunay at pag-aangkin tungkol sa malaswang pribadong buhay ni Jordan. Si Jordan Steele at ang kanyang sekretarya na si Ashley Rose ay nakikipag-ugnay sa opisina. Sinong bastard ang sumulat ng lahat ng ito? Sa sobrang galit ni Victoria ay pinunit niya ang dokumento at inihagis sa gilid. Sa oras na ito, tapos na si Ashley sa pagtimpla ng kape at nagkataong dinala ito kay Victoria. Matapos dalhin ang kape, dali-dali siyang nag-squat at kinuha ang dokumentong pinunit ni Victoria. Tiningnan niya ito, sa kanya lang napagtanto na ang pangalan niya ay binanggit dito. Mabilis siyang bumangon at sinabing, "Mga Sir, Miss Clark, Mr. Steele, at ako ay inosente. Hindi kailanman nagawa sa akin ni Mr. Steele ang mga bagay na yon." Pinandilatan ni Vincent si Ashley at sinabing, "Go out. Wala kang masabi dito." Sinulyapan din ni Victoria si Ashley at sinabihang umalis muna. Pagkaalis ni Ashley, binatukan ni Victoria si Vincent, "Vincent Stone, how can you have the cheek to write such shameless thing? Maganda ang pakikitungo ni Mr. Steele sa inyong lahat sa nakaraan, tama ba? Bakit kailangan mo siyang siraan?" Bago pa man magsalita si Vincent ay nagsalita na ang iba para sa kanya. "Miss Clark, nasa puso lang ni Mr. Stone ang pinakamabuting interes nating mga shareholder. Ang Huxleys ay iwas lamang sa amin kung kami ay ganap na gumuhit ng linya sa Jordan Steele. Miss Clark, gawin mo lang ang sinabi sa'yo. Anyway, walang maimpluwensyang background ngayon si Jordan Steele. Hindi siya makangahas na gumawa ng anuman kung sinisiraan mo siya." Galit na hinampas ni Victoria ang mesa at bumangon. "Makinig ka, walang paraan na siraan ko si Jordan, niguhitan ako ng linya sa kanya. Dahil boyfriend ko si Jordan." Ang kanyang mga salita ay nagpagulat sa mga senior management executive ng kumpanya. "Anong sabi mo?
Boyfriend mo si Jordan Steele. Victoria, tumigil ka. Kilala na kita simula noong unang taon na dumating ka sa Orlando. Wala kang boyfriend nitong nakaraang 7 taon. Bakit ka makikipag-date sa lalaking walang pera? Sa loob ng kumpanya, marami ang nililigawan ni Victoria. Sa katunayan, maraming mga senior executive ang sumuko sa pagtatrabaho sa Ace Corporation para manligaw kay Victoria. Pakiramdam nila ay magkakaroon sila ng mas mataas na pagkakataon na makuha ang kanyang puso kung sila ay malapit sa kanya. Kaya naman, nang mabalitaan nilang may nobyo si Victoria, natuwa sila. Tumingin si Victoria sa karamihan at sinabing, hindi ako nagbibiro. Naging intimate na tayo sa isa't isa. Iyon ay isang napakalaking dagok sa kanila. Ang mga executive na iyon na lihim o lantaran ang pag-ibig kay Victoria ay galit na halos sumuka na sila ng dugo. Kung titignan ang ganoong kagandahan, hindi nila maisip na ang isang lalaking walang pera ay makakatulog sa isang perpektong maladyosang babaeng katulad niya. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na 3 taon nang humahabol kay Victoria, ang biglang humampas sa mesa at sumigaw sa pinakamataas na boses. Victoria Clark! Gumagawa ka lang ng walang kwenta. Alam na ang Jordan ay isang kaaway ng mga Huxley, hindi ka lumayo sa kanya. Kahit na natulog ka sa kanya. May pakialam ka ba sa aming mga interes bilang mga shareholder? Tama, ang iyong relasyon ay hindi nag-isa sa iyo, ngunit ang aming mga interes din. Makipaghiwalay ka sa kanya o bumaba bilang presidente. Lahat ay pinupuntirya si Victoria. Napakagatlabi si Victoria. Galit na galit siya dahil sa wakas ay naging presidente na siya ng isang nakalistang kumpanya pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsusumikap. Hindi niya kailanman ibibigay ang kanyang posisyon ng ganoon kadali. Ako ay hinirang bilang pangulo ni Reyes na siyang pinakamalaking shareholder ng Ace Corporation. Walang magtatangkang sipain ako sa aking posisyon bilang presidente nang walang pahintulot niya. Kung sino ang kasama ko sa pagtulog ay hindi bagay sa iyo. Sa sobrang galit ni Victoria ay natumba niya ang tasa ng kape na hindi pa niya nainom. Pagkatapos ay lumabas na siya ng conference room. Tawagan mo si Mr. Reyes. Sabihin mo kay Mr. Reyes na pigilan ang baliw na babaeng ito. Damn it, pagkatapos ng 7 taon ng pagprotekta sa kanyang kalinisang puri, hinayaan niya si Jordan Steele na magkaroon ng pribilehiyong maging intimate sa kanya. Ako mismo ang nagmamay-ari ng isang nakalistang kumpanya. Hindi ako magtatagal sa Ace Corporation ng 3 taon kung hindi para sa panliligaw sa kanya. Sa tingin ko, murang babae lang si Victoria Clark. I bet pinili niyang gawing boy toy si Jordan Steele dahil magaling siya sa kama. Ang isang walang hiyang babaeng tulad niya ay hindi maaaring maging presidente ng Ace Corporation. Walang katapusang pinagalitan ng mga tao sa conference room si Victoria. Ang mga senior executive ng Ace Corporation ay maaaring kumita o may dalang tanglaw para kay Victoria. Walang sinuman sa kanila ang papayag na kumilos si Victoria ng may kapangahasan at determinado silang paghiwalayin siya at si Jordan. Kaya naman, nagpasya silang ibalik ang bagay na ito kay Frank. Hindi nagtagal, dumating si Jordan sa Express Hotel para mag-impake ng mga gamit habang naghahanda na siyang tumira kay Victoria ngayong gabi. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Frank. Kumunot ang noo ni Jordan. Nabanggit na niya noon na kahit hiwalayan na niya si Hailey, gusto niyang mamuhay ng normal. Sinabihan niya si Frank na huwag siyang istorbohin kung walang importante. Mukhang may importanteng sasabihin si Frank kay Jordan. Ano ito? Sinagot ni Jordan ang tawag. Sinabi ni Frank, Mr. Jordan, pinilit lang ng mga shareholder ng Ace Corporation si Victoria na pumili sa pagitan ng putulin ang ugnayan sa iyo at sa pagbitiw bilang presidente. Sinabi din nila na girlfriend mo na si Victoria. Totoo ba yun? Tumango si Jordan, well, kagabi lang nangyari, wag muna sabihin kay Lolo. Mr. Jordan. Bilang isang subordinate, si Frank ay hindi nangahas na sabihin ang tungkol sa pribadong relasyon ni Jordan. Paano ko haharapin ang bagay na ito? Dapat ba akong tumayo sa panig ni Victoria at sabihin sa mga shareholder na yon na tumahimik? Napaisip si Jordan. Kung gagawin yon ni Frank, siguradong sasalakayin muli ni Kaden ang Ace Corporation at gagawing bangkarota ang Ace Corporation. Sa kasong iyon, maraming tao sa Ace Corporation ang magdaranas ng matinding pagkalugi, at si Victoria ay mapapahamak sa malaut madali. Sa kabilang banda, nais ding malaman ni Jordan kung ano talaga ang pipiliin ni Victoria.
Gawin mo lang kung ano ang sinabi ng mga shareholder, utos ni Jordan. Sa katunayan, hindi na kailangan pang iligtas ang Ace Corporation. Sa napakatagal na pag-atake ni Kaiden, matagal nang nasira ang reputasyon ng Ace Corporation at nawala na ang kanilang kahusayan sa kompetisyon. Kahit ipagpatuloy ni Victoria ang pagiging presidente ng Ace Corporation, hindi siya makakapaglingkod ng matagal. Pagkababa ng telepono ay agad na tinawagan ni Frank si Victoria. Mr. Reyes. Miss Clark. Victoria na lang ang itawag mo sa akin. Tinawagan ako ni na Victoria, Vincent, at ng iba pa para sabihin sa akin ang tungkol sa sitwasyon sa kumpanya. Nabalitaan ko na sinasalakay ng mga Huxley ang Ace Corporation dahil sa relasyon niyo ni Jordan, tama ba? Balita ko girlfriend ka na ni Jordan. Sa palagay mo rin ba ay itinanghal din ang pagpapatalsik kay Jordan mula sa pamilya Steele? Bilang mayordomo ng Steeles sa loob ng mga dekada, malinaw kong masasabi sa iyo na ang Jordan ay talagang tinanggihan ng Steeles at hindi pinapayagang tumuntong sa England magpakailanman. Ipagpalagay na ginagawa mo ito dahil sa katayuan ni Jordan bilang saon ng isang mayamang pamilya. Kung ganoon, nag-wishful thinking ka lang. Sinabi yon ni Frank para subukan din si Victoria. Kasi naman, niloko na si Jordan noon pa. Gulat na sabi ni Victoria, Mr. Reyes, wala akong pakialam kung saon siya ng mayamang pamilya o hindi. Gusto ko siya para sa kung sino siya, at hindi alintana kung siya ay mayaman o mahirap, hindi ito nakakaapekto sa aking desisyon na makipag-date sa kanya. Si Frank, na nasa England, ay nagkaroon ng isang masiglang ngiti sa kanyang mukha nang makita niya yon. Natutuwa din siya na sa wakas ay nakahanap na ng magandang partner si Jordan. Sinabi ni Frank, Victoria, hinahangaan kita. Walang kasing daming babae sa mundong ito. Gayunpaman, ang katotohanan ay malupit, at hindi ko nais na mawala ang aking interes sa Ace Corporation nang walang kabuluhan dahil sa iyong relasyon. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Makipaghiwalay ka kay Jordan at hindi mo na siya makontak. Pagkatapos, ipahayag ang iyong paninindigan sa mga Huxley at magpatuloy na maging presidente ng Ace Corporation. O bumaba at magbitiw bilang pangulo. Nakagat ni Victoria na nakaupo sa opisina ng presidente, ang kanyang labi na may luha sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Frank. Alam kong nagsimula ka mula sa ibaba bilang isang sekretarya at nakipaglaban sa loob ng 7 taon sa Orlando upang maabot ang posisyon ng Pangulo ngayon. Dapat pag-isipan mong mabuti ito. Sulit ba na isuko ang 7 taong pagsusumikap para sa Jordan? Nang makitang matagal nang hindi nagsasalita si Victoria, hindi siya hinimok ni Frank at sinabing, paano ito? Pag-isipan mong mabuti at ibigay sa akin ang iyong sagot kapag nakapagdesisyon ka na. Hindi na kailangan. Biglang sinabi ni Victoria na may mukhang determinasyon, piliin kong bumaba bilang presidente ng Ace Corporation. Salamat sa tiwala mo sa akin all this while, Mr. Reyes. Ikinalulungkot kong binigo kita, at umaasa ako na magkakaroon ako ng pagkakataong magtrabaho muli para sa iyo sa hinaharap. Paalam! Sa isang misteryosong mansyon sa England. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Frank. Pagkababa ng telepono, umiti si Frank at sinabing, Victoria, maswerte ka. Ngayong tinalikuran mo na ang iyong posisyon bilang presidente ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng ilang daang milyong dolyar, ikaw ay magiging presidente ng isang internasyonal na korporasyon na nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar sa hinaharap. Mr. Hindi ka hahayaan ni Jordan na magsakripisyo ng walang kabuluhan. Orlando. Sa 12 oras 30 minuto bumalik si Victoria sa estate at sumigaw sa pinto. Jordan, nakauwi ka na ba? Ang pinto ay hindi nakalock ng isang facial recognition lock. Dala-dala na ngayon ni Victoria ang mabibigat na gamit-gamit ang 2 kamay. Ilang segundo lang ay binuksan na ni Jordan ang pinto mula sa loob. Si Victoria ay nakasuot ng puting kamiseta, isang formal na mid-length na palda, at isang pares ng itim na stilettos, na lubos na nagpapakita ng kagandahan ng isang napakarilag na pangulo. Gayunpaman, may dala siyang 2 malalaking supermarket shopping bag sa kanyang kamay, na hindi tumugma sa kanyang maladyosang aura. Napangiti kaagad si Victoria nang makita si Jordan. Alam kong hinihintay mo ako sa bahay. Pumasok si Victoria at nagtanong, Jordan, bumili ako ng maraming pagkain, maaari mong tikman ang aking luto. Pupunta na sana si Victoria sa kusina para magluto. Gayunpaman, hinawakan ni Jordan ang kanyang payat na pulso at tinulungan siyang dalhin ang mga bag ng supermarket at inilagay ang mga ito sa sahig.
Sa kanya isinara ang pinto. Naglakad si Jordan patungo kay Victoria na may taimtim na ekspresyon sa mukha at hinaplos ang mukha nito. Nanood ako ng balita. Bakit ka bumaba sa pwesto bilang presidente ng Ace Corporation? Dahil ba sa akin? Nakangiting itinago ni Victoria ang kanyang sama ng loob at sinabing, hindi, matagal ko nang gustong huminto sa pagtatrabaho sa Ace Corporation dahil ang mga lumang fogey na iyon ay pinaglalaruan ako. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Victoria at sinabing, tinanong ko si Vincent tungkol dito. Sinabi niya na isinuko mo ang posisyon ng presidente ng Ace Corporation para sa akin. Bakit ang tanga mo? Hindi ko deserve ang ganoong kalaking sakripisyo mula sa iyo. Talagang naantig si Jordan matapos malaman ang pinili ni Victoria. Hindi niya inaasahan na papayag si Victoria na talikuran ang career na matagal na niyang hinahangad, alang-alang sa kanya. Kung si Hailey, malamang ay pipiliin niya ang Ace Corporation nang walang kaunting pag-aalinlangan. Dominirig na sagot ni Victoria, wala kang dapat sabihin kung worth it o hindi. Bahala na. Labis na naantig si Jordan anupat nangako siyang gagawin niya si Victoria bilang presidente ng isang mas kilalang kumpanya sa hinaharap. Gayunpaman, sa sandaling ito, maaari lamang siyang magbayad sa ibang mga paraan. Binuhat ni Jordan si Victoria at naglakad patungo sa kwarto. Panay ang suntok ni Victoria kay Jordan. Hayaan mo. Kailangan kong magluto. Para saan? Hindi tayo kumakain. Isa-isang bumagsak sa lupa ang stilettos ni Victoria. Samantala, sa Jade Villa, New York. Nagising na lang si Hailey sa yakap ni Kaiden. Honey, anong okasyon? Tanong ni Hailey habang pagod na kinusot ang mga mata. Kinailangan ni Kaiden na pumunta sa isang ospital sa New York para sa isa pang pagsusuri upang makumpirma kung siya ay talagang baog. Kaya, dumiretso si Kaiden sa New York pagkatapos niyang ma-discharge mula sa ospital sa Orlando. Nagtag si Hailey kasama si Kaiden sa New York. Itinago ito ni Kaiden kay Hailey at palihim na nagtungo sa ospital para sa pagpapatingin at sinabihan na siya ay talagang baog ngayon, tulad ng na-diagnose siya sa Orlando. Sa sobrang galit, pinaalis niya ang lahat ng mga doktor at nurse na nakaduty sa ospital sa Orlando noong araw ng kanyang aksidente at gumugol ng malaking pera upang mahanap ang babaeng nurse na nagbigay sa kanya ng iniksyon noong araw na yon. Sa kabilang banda, siya ay kumikilos tulad ng isang ordinaryong tao sa harap ni Hailey. Naging intimate pa sila sa isa't isa pagdating nila sa New York. Dahil sa buntis ngayon si Hailey ay hindi na sila umabot ng home run. Inabot ni Kaiden ang kanyang cellphone kay Hailey para may ipakita sa kanya. Sinabi nito, tingnan, si Victoria Clark ay bumaba sa pwesto bilang presidente ng Ace Corporation. Ha? Bakit? Hindi ba't ang babaeng ito ay laging gustong maging presidente ng kumpanya? Inatak mo na naman ba ang Ace Corporation? Alam ni Hailey na si Victoria ay isang napaka-ambisyosong babae at hindi madaling bumaba bilang presidente. Nagkukunwaring inosente, sinabi ni Kaiden, hindi. Sa tingin ko, nagkaroon ng expose tungkol sa kanyang malaswang pribadong buhay sa internet at sa iba't ibang pakikipag-ugnay niya sa maraming malalaking boss sa Orlando na may asawa na. Ang Ace Corporation ay naapektuhan nito at ang kanilang presyo ng stock ay bumagsak ng husto. Sa tingin ko, pinilit siya ng board of directors at shareholders na bumaba sa pwesto. Tuwang-tuwa si Hailey at tinanong niya, ganun ba? Victoria Clark, hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa iyo balang araw. Binigyan ni Victoria si Hailey ng isang sampal sa kanyang mukha at palaging pinipigilan siya sa kanyang seniority. Binaliwala pa nga niya si Hailey at naging malapit sa dating asawang si Jordan. Kaya naman, lubos na kinasusuklaman ni Hailey si Victoria at labis din siyang nainggit sa kanya. Dali-dali niyang inilabas ang kanyang cellphone at tiningnan ang balita tungkol kay Victoria, pagkatapos ay malamig siyang yumuko. Si Victoria Clark ay isang vixen sa simula. Matagal nang sinabi ng aking lola na si Victoria Clark ay malamang na nagkaroon ng tulong ng isang mayamang taga-suporta upang maabot ang posisyon ng Pangulo sa loob lamang ng ilang taon pagkatapos lumipat sa Orlando. Ang walang hiyang babaeng ito ay nananatili sa paligid ng malalaking boses na yon sa buong araw at nagalit sila sa kanya. Ang mura niya. Tumawa si Kaiden at napabulalas, honey, huwag mo nang pakialaman itong mga mahihirap na tao. Bumangon ka na at maghilamos. Dadalhin kita sa mall para kumuha ng mga regalo. Magkikita kami ng lolo at magulang ko ngayong gabi para makuha ang approval nila na pakasalan mo ako.
Agad ding natuwa si Hailey at sinabing, okay, kasalanan mo ang lahat kung bakit hindi ako pinatulog kagabi. Kung hindi ako nakatulog hanggang tanghali. Tumawa si Kaiden, labis na nasisiyahang makuha ang puso ng napakarilag na kagandahan. Orlando. 2:00 ng hapon. Katatapos lang ng tanghalian nina Jordan at Victoria sa mga oras na ito, na isang marangyang spread na inihanda ni Victoria. Napatingin si Victoria sa walang pang-itaas na si Jordan at medyo nahihiya. Siya ay may isang kahanga-hangang figura, at ang kanyang ebis, lalo na, ay magpapalaway sa hindi mabilang na mga lalaking baliw na babae. Ang naramdaman niya kay Jordan ay isang karanasang hindi pa niya nararanasan. Dati, nakipagrelasyon si Victoria sa isang lalaki na kasing edad lang ng kanyang ama. Sa kabilang banda, si Jordan ay mas bata pa kay Victoria, at ang kanyang lakas, sigla ay mga bagay na hindi taglay ng matatanda. Ano sa tingin mo ang luto ko? Tanong ni Victoria. Kinagat ni Jordan ang masarap at malambot na ulang bago tumango sa tuwa. Magaling! Hindi pa ako nakakapunta sa Houston. Gusto kong pumunta doon para subukan ang Cajun crawfish pagkatapos matikman ang kakaluto mo lang. Masayang ngumiti si Victoria at sinabing, sure, maraming magagandang babies doon. Oh, at mas masarap pa ang luto ng kapatid ko kaysa sa akin. Pagdating natin sa Houston, ipapaluto ko siya para sa'yo. Sabi ni Jordan, oh yes, you have younger sister. Dapat ay malaki na siya ngayon, tama ba? Nagsimula na ba siyang magtrabaho? Tumango si Victoria at sinabing, nagtatrabaho siya bilang flight attendant. Mas maganda ang figure niya kaysa sa akin. Gusto mo bang makita ang ilang mga larawan niya? Napatingin si Jordan sa ngiti ni Victoria at biglang may nakitang pahiwatig ng pagsasabuatan. Mabilis siyang umiti at pinabulaanan sabay wave ng kamay na, sayo lang ako interesado. Ile, matalino ka. Tumawa si Victoria. Biglang naging seryoso si Victoria at sinabing, Jordan, gusto kong umalis sa Orlando at pumunta sa New York. Mayroon akong kaibigan na nagmamay-ari ng isang kumpanya ng produktong kosmetiko at hiniling niya sa akin na sumama sa kanya noon. Ngayong alam niyang bababa na ako bilang presidente ng Ace Corporation, nagpadala na siya sa akin ng hindi mabilang na mga text para hilingin sa akin na pumunta at bigyan siya ng kamay. Tulad ng alam mo, ang New York ay isang cosmopolitan na lungsod na mas nakatuon sa negosyo kaysa sa Orlando, kahit na ang Orlando ay isa ring first-tier na lungsod. Matagal ko nang gustong magtrabaho doon. Humigop ng sabaw si Jordan at saka pinunasan ang bibig. Alam niyang ambisyosong babae si Victoria. Hindi niya tahanan si Orlando at hindi rin niya planong manatili sa Orlando magpakailanman. Ngayon na siya ay nagbitiw pa lamang, ito ay isang magandang pagkakataon upang magtrabaho sa isang mas maunlad na lungsod. Sabi ni Jordan, ang Orlando ay isa ring hindi masayang lugar para sa akin. Ayoko na rin dito. Sasamahan kita sa New York. Talaga? Tuwang-tuwa si Victoria, ngunit bahagya rin siyang nag-alinlangan. Ngunit, ang Huxleys ay may hawak na malaking kapangyarihan sa New York. Natatakot akong makakuha sila ng taong haharap sa iyo. Tumawa si Jordan at sinabing, okay lang. Ang New York ay ang pinakabinuo na lungsod sa bansa at medyo ligtas din hindi sila mangangahas na kumilos ng padalos-dalos. At saka, sa lakas ko, 3 o 5 tao ang hindi ako kayang saktan. Naisip ni Jordan, Kaiden Huxley, mas mabuting huwag mo akong guluhin sa New York. Kung hindi, ang kahinatnan ay higit pa sa pagiging baog. Ngayon, siniraan ni Kaiden si Victoria at ipinaisip sa buong bansa na mahilig siyang makipag-ugnay sa mayayamang tycoon. Hindi pa nakakapunta si Jordan para makipag-areglo sa kanya. Makalipas ang 1 linggo. Inimpake ni na Jordan at Victoria ang kanilang mga maleta at umalis patungong New York. Alam ng Diyos kung kailan sila babalik sa Orlando pagkatapos umalis sa oras na ito. Paalam, Orlando! Bago umalis, nagpa-picture si Victoria at ipinost sa Instagram. 7 taon na siyang nagmamadali sa lugar na ito, at ngayon, pupunta siya sa mas malawak at mas luntiang pastulan. Tanong ni Victoria kay Jordan, 3 years ka na rin sa Orlando. Emosyonal ka rin ba? Umiling si Jordan at sinabing, hindi. Nakasanayan na ni Jordan ang paghihiwalay at paglilipat-lipat ng lugar ng regular mula pa noong murang edad. Wala siyang anumang partikular na emosyon o attachment sa mga lugar at magkakaroon lamang siya ng damdamin para sa mga tao. Ang mga alaala ay parang highway sa rearview mirror. Habang sinusubukan mong sakupin ito, mas malayo ito sa iyo.
Paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isipan ang imahe ng dating asawa ni Jordan na si Hailey. Ang kakaiba ay bagamat 2 beses nang ipinagkanulo ni Hailey si Jordan, hindi niya iniisip kung paano siya minamaltrato nito. Sa halip, iniisip niya ang matatamis at nakakataba ng pusong mga alaala. Nagpapasalamat si Jordan na desidido siyang piniling makipagdiborsyo. Kung hindi, baka magpasya siyang patawarin siya muli sa paglipas ng panahon. Paalam, Orlando. Aabutin ang humigit kumulang 16 na oras upang magmaneho papuntang New York mula sa Orlando. Medyo mabagal ang pagmamaneho ni Jordan sa pagkakataong ito, kaya tumagal sila ng 1 buong araw bago makarating sa New York. Ang New York ay isang world-class na internasyonal na metropolis kung saan maraming dayuhan. Maraming beses nang bumisita si Jordan sa New York sa nakalipas na 3 taon. Gayunpaman, sasama siya kay Hailey sa bawat oras, at bukod sa pananatili sa hotel, ginugugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay kasama siya sa pamimili. Sa ngayon, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na pahalagahan ng maayos ang kagandahan ng lungsod. Ngayon, marami na siyang oras para maranasan ito kasama si Victoria at isa-isang tuklasin ang mga atraksyon. Nagmaneho sila patungo sa downtown area ng New York City at nalaman ni Jordan na nasa maayos na kondisyon ang mga kalsada sa lungsod at mas mahusay ang mga driver. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba-iba ng lahi sa lungsod na ito at ang mga naglalakad sa mga lansangan ay mula sa maraming etnisidad. Ibinaba ni Victoria ang bintana ng passenger seat at itinuro ang isang matayog na gusali sa di kalayuan. Tinanong niya, Jordan, nakapunta ka na ba doon? Tumingin si Jordan at nagtanong, isang World Trade Center. Hindi pa nakapunta doon. Ngumiti si Victoria at nagtanong, gusto mo bang bisitahin ito sa gabi? Ang observation deck ay nasa ika-100, ika-100, 101, at ika-100, 102 na palapag, at nagbibigay ito ng aerial view ng magandang skyline. Napakasarap sa pakiramdam na tumayo doon at tumingin sa ibaba ng mundo sa ibaba. Naman. Sabik din si Jordan na maranasan ito. Hindi naman sa hindi pa niya nakikita ang mundo. Sa halip, ito ay dahil ang kapirasong lupa na ito ay pagmamay-ari ng Stiles ilang dekada na ang nakararaan. Bilang karagdagan, ang Stiles ay bumili ng mga bangko at shopping mall sa nakaraan. Sa oras na yon, ang lolo ni Jordan ay namuhunan sa maraming mga proyekto sa New York City at nag-utos siya ng malaking kapangyarihan. Sa oras na yon, si Arthur Huxley ay nagmamay-ari lamang ng isang maliit na pagawaan. Ang lolo ni Jordan ay nakatulong din sa maraming tao sa New York City, ngunit kung ano ang kalagayan nila ngayon ay hindi alam. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Victoria. Si Stella naman. Napatingin si Victoria sa phone niya at sinabi kay Jordan. Si Victoria ay isang perpektong kasintahan dahil ipinapaalam niya kaagad kay Jordan sa tuwing tatawag siya sa telepono. Sa katunayan, lubos na nagtiwala si Jordan kay Victoria at hindi niya kailangan na kumilos ito ng ganito. Si Stella ay matalik na kaibigan ni Victoria, si Stella Weston. Nagpatakbo siya ng sarili niyang negosyo sa produktong kosmetiko at naging matagumpay na babae sa karera. Siya ang nag-imbita kay Victoria na pumunta sa New York. Hello, Stella. Sweetie, pwede ka bang pumunta sa New York ngayon? Palaging tinutukoy ni Stella si Victoria bilang Sweetie. Nandito na ako. Kakarating lang namin sa downtown area. Ano? Nakarating ka na talaga? Di ba sabi mo pupunta ka sa gabi? Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo, susunduin kita. Ayos lang. Nag-drive ako dito. Puntahan mo ako sa opisina ko. Manatili sa akin saglit. I-treat kita ng hapunan ngayong gabi. Pagkatapos ibaba ang tawag, tiningnan ni Victoria si Jordan nang walang magawa at sinabing, natatakot ako na hindi tayo makakapunta sa One World Trade Center ngayong gabi para tamasahin ang mga tanawin. Ngumiti si Jordan at nagtanong, niyaya ka ba ng best friend mo? Tumango si Victoria at sinabing, pinaplano kong bumugol ng ilang oras sa iyo ngayon at maghintay hanggang bukas para sabihin sa kanya na dumating na ako, ngunit hindi ko alam na tatawagan niya ako ng ganoon kaaga. Masasabi ni Jordan na maganda ang relasyon nilang dalawa sa isa't isa. Kaya naman, hinatid ni Jordan si Victoria sa gusali kung saan matatagpuan ang opisina ni Stella. Pagpasok pa lang nila sa lobby ng office building, isang nakaistilong suot na babae na nakasuot ng pink na damit at pulang lipstick ang bumungad kay Victoria. Victoria! Stella!
Nagyakapan at naghalikan pa sila. Si Stella ang pinilit na halikan. Nakaramdam ng awkward si Jordan dahil girlfriend niya si Victoria, pero hinalikan siya ng puwersa. Bagamat babae si Stella, hindi siya mapalagay. Napakaliberal mo kahit sa lobby ng opisina mo. Medyo walang magawa si Victoria. Nakangiting bulalas ni Stella, matagal na rin simula noong huli kitang nakita. Sa wakas nakarating ka na sa New York para makita ako. Sa wakas ay makakapag-usap na tayo tungkol sa ilang inumin. Narinig ni Jordan na binanggit ni Victoria na nagkita sila ni Stella sa isang cruise ship sa ibang bansa. Sa mga oras na yon, kapwa sila ay nasa masamang kalagayan at nilulunod ang kanilang mga kalungkutan sa alak sa bar. Nagsimula na silang mag-chat sa isa't isa. Natapos ang kanilang pag-uusap sa buong gabi. Pareho silang mga 30 taong gulang at si Stella ay 3 taon na mas matanda kay Victoria. Nagbahagi rin sila ng magkatulad na mga katangian ng personalidad at parehong independyente at nangingibabaw na kababaihan na may matagumpay na karera. Si Stella ay nagmamay-ari na ngayon ng isang cosmetic product brand na ipinangalan sa kanyang sarili at kumuha ng sikat na list actress para maging kanyang brand ambassador. Napakabenta ng kanyang mga pampaganda. Ipinakilala ni Victoria si Jordan kay Stella. Stella, magpapakilala ako sa'yo. Siya si Jordan, boyfriend ko. Pinalaki ni Stella si Jordan at napagtanto niyang nakasuot siya ng isang ordinaryong damit na binubuo ng isang simpleng t-shirt, isang peres ng linen na pantalon, at kaswal na sapatos. Wala siyang suot na mamahaling accessories, tulad ng relo, bracelet, sing-sing o anumang bagay. Bilang isang taong pamilyar sa industriya ng fashion, nagkaroon ng masamang impresyon si Stella kay Jordan dahil sa kanyang pananamit. Naisip niya na maaaring mahirap siya o walang magandang pakiramdam sa fashion. Kung hindi, paanong wala siyang kahit isang designer item sa kanya? Hello! Kumaway si Stella kay Jordan perfunctorily. Si Stella at Victoria ay sobrang malapit na magkaibigan. Si Victoria ay kumakanta ng mga papuri tungkol sa kanya sa daan, kaya naisip niyang makikipagkamay ito sa kanya. Handang-handa na si Jordan na abutin ang kanyang kamay, nalaman lamang na ayaw ni Stella na mapalapit sa kanya. Hello! Kumaway lang din ng kamay si Jordan. Victoria, sumama ka sa akin. Gumagawa kami ng live stream ngayon. Halina't sumali sa kasiyahan. Hinawakan ni Stella ang kamay ni Victoria at tinungo ang elevator. Sumama si Jordan. Pagdating nila sa 13 floor kung saan naroon ang kumpanya ni Stella, nadiskubre niyang halos lahat ng empleyado ay babae. May mga lalaki din pero medyo effeminate. Mukhang abala ang lahat at nagpatuloy sa paglalakad. Kumatok si Jordan sa 4 na tao nang lumakad kami ng 10 hakbang pasulong. Anong klaseng kumpanya ito? Ang ganitong sitwasyon ay hindi kailanman iral sa Ace Corporation. Saan man siya lumitaw, ang mga empleyado ay sinasadyang umiwas at atras. Gayunpaman, ang mga empleyado ng kumpanyang ito ay tila may lakas ng loob na kumatok kay Stella. Hinila ni Stella si Victoria sa isang silid kung saan nakatitig ang isang batang babae sa kanyang telepono at nagho-host ng live stream. Kaya nagbebenta siya ng mga kalakal sa mga live stream. Alam ni Jordan na isa itong sikat na paraan ng pagbebenta ng e-commerce. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang may-ari ng isang cosmetic product brand na gagawin din ito ng personal. Pagdating nila sa kwarto, lumapit si Stella kay Jordan at sinabing, "Jor, ang pangalan mo. Ano nga ulit ang pangalan mo?" "Ang pangalan ko ay Il." Magsasalita pa sana si Jordan. "Ah, di bale, maupo ka dito at iwasang gumalaw. Nag-live stream tayo ngayon, huwag mong ipasok ang frame ng camera, okay?" Napatingin si Stella kay Jordan. Tumango si Jordan. "CJ." Pagkatapos ay sinunggaban ni Stella si Victoria, at pareho silang lumabas sa live stream. Sinulyapan ni Jordan ang screen ng kanyang telepono at natuklasan na talagang higit sa 1,000,000 tao ang nanonood ng live stream. Bukod dito, mayroong maraming mga pop-up na komento sa screen. "Bakit hindi pa nagpapakita si Maggie? Dito ako upo at hihintayin ang magandang si Maggie na dumating. Gusto ko si Maggie. Gusto ko si Maggie." Si Maggie ay talagang isang napakasikat na celebrity na inimbitahan ni Stella para sa live stream sales ngayon. Dapat ay sasali siya sa live stream sa oras na ito, ngunit pinigilan siya ng isang bagay at, kaya, papunta pa rin siya rito ngayon. Kaya naman, hiniling ni Stella si Victoria na pumunta upang iligtas ang araw habang naghihintay sa pagdating ni Maggie.
Nahulaan na ni Jordan ang motibo ni Stella, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya. Ang dahilan ay kamakailan lamang ay naging trending topic si Victoria sa Twitter para sa isang kontrobersya. Nag-aalala si Jordan na may mga netizens na magbabato ng mga verbal na insulto kay Victoria sa live stream. Pagkatapos ng lahat, ang mga keyboard warriors sa mga araw na ito ay higit sa lahat ay mababa ang buhay. Gayunpaman, ang mga alalahanin ni Jordan ay hindi nararapat. Maaaring kilala si Victoria sa bilog ng negosyo. Gayunpaman, ang mga manonood ng live stream ay pamilyar lamang sa industriya ng fashion o lubos na nakatuon sa pagiging bahagi ng mga celebrity fan club. Kaya walang nakakilala kay Victoria. Hinila ni Stella si Victoria para mapunta siya sa frame ng kamera. Pagkatapos ay sinabi niya, "Mahal kong lahat, hayaan mong ipakilala ko sa inyo ang bagong hinirang na Deputy President ng Stella Cosmetics, ang napakarilag na Victoria Clark. Best friend ko rin siya." Sa paglabas pa lang ni Victoria sa live stream, talagang natuwa ang mga netizens. "Damn it, napakagandang kagandahan. Siya ang Deputy President ng kumpanya. Mahal ko siya. Siguradong celebrity siya. Napaka-elegante niya. Maaari ko bang makuha ang iyong TikTok username?" Kahanga-hanga ang Stella Cosmetics. Parehong maganda ang mga amo ng babae. Walang sinuman sa New York ang maihahambing sa kanila. Haha! Ang mga komento ay pawang papuri para kay Victoria. Tiningnan ni Victoria ang sarili sa screen ng telepono. Gayunpaman, medyo hindi siya komportable dahil sobrang exaggerated ang filter ng naggagandahang kamera, kaya parang masyadong peke ang kanyang mukha. Maaari mo bang i-off ang beauty filter? Saglit na natigilan si Stella sa pagkabigla at saka nagpatuloy na patayin ang mga filter na nagpapaganda. Matapos itong i-off, si Stella ay mukhang hindi gaanong maganda habang si Victoria ay mukhang mas maganda. Banal na kalokohan. Hindi ako makapaniwala na may mga babaeng ayaw gumamit ng mga filter na nagpapaganda. Siya ay isang tunay na kagandahan. She's still so gorgeous without the filters. Fan ako, fan ako. Mahal kita, Miss Victoria. Habang nakatingin sa gilid ay napangiti ng bahagya si Jordan. Ang ganda talaga ni Victoria. Kahit na sa isang lugar tulad ng New York City, kung saan mayroong maraming magagandang babae, maaari pa rin niyang talunin ang marami sa kanila. Bilang kasintahan niya, sobrang proud din ang naramdaman ni Jordan. Sabi ni Stella sa kamera, "Dear fans of Maggie, huwag kayong mabalisa. Papunta na siya dito." Samantala, dapat ba nating subukan si Victoria, ang ating bagong hinirang na Deputy President, ng ilang lipstick shades para sa atin? Ang hitsura ni Victoria ay tila nanalo agad sa puso ng lahat ng mga manonood, kaya sinabi nilang. Pagkatapos, naglabas si Stella ng lipstick na gawa ng kanyang kumpanya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpunas ng lipstick na suot ni Victoria sa mga sandaling iyon bago itinapat ang kalalabas lang niya. Habang inilalapat ito, ipinaliwanag niya ang mga visual effect na maaaring ibigay ng lipstick, ang color code nito, at ang presyo. Pagkatapos niyang maglagay ng lipstick para kay Victoria, pinaulanan ng papuri ng mga manonood ng live stream si Victoria. "O Diyos ko, ang makintab na lipstick na ito na may glitter core ay mukhang napakaganda sa Victoria. Ang kalidad ay napakahusay. Kumuha ako ng isa. Totoo ba ang labi ni Victoria? Gusto ko sila. Gusto ko siyang halikan. Gusto ko ring halikan si Victoria." Hindi lang nila pinupuri si Victoria, ngunit ang mga manonood ay nagpapadala rin ng mga virtual na regalo sa kanya. Hawak ang baba sa kamay, napakunot ang noo ni Jordan. Palihim niyang naisip, bakit parang pamilyar ang mga komento? Mga peking manonood ba sila na binabayaran para magkomento? May mahusay na pag-unawa si Jordan sa industriya ng live stream. Para makahikayat ng mas maraming customer na bumili ng mga produktong pino-promote sa live stream, kailangan ang mataas na bilang ng mga manonood. Kaya naman, hindi maiiwasan na ang mga brand ay umarkila ng mga bot o peking manonood upang palakasin ang mga estatistika. Kahit na ang mga ordinaryong influencer ay gagawin ito at padadalhan ang kanilang sarili ng mga regalo. Dahil ang Stella Cosmetics ay isang kilalang kumpanya, naisip ni Jordan na tiyak na gagawin din nila ito. Lumabas ng kwarto si Jordan para tingnan kung nasa opisina pa ang mga binabayarang manonood. Sa sandaling lumabas siya, nakakita siya ng isa pang silid na katabi ng isang ito at nakabukas ang pinto dito. Kaya naman pumasok siya. Naglakad si Jordan patungo sa pinto at marahang itinulak ang pinto,
at natuklasan na may magandang bihis at mukhang babae sa loob. Dose-dosenang mga cellphone ang nasa harapan niya. Ang live stream na pinagho-host ni Stella at Victoria ay nilalaro sa bawat solong cellphone. Tulad ng inaasahan ko. Naisip ni Jordan sa kanyang sarili na may kalmadong ngiti, malamang binayaran ang taong ito para mapadali ang mga peking pananaw at komento. Tahimik na pumasok si Jordan, ngunit ang lalaki sa loob ay masyadong nakatutok sa pagpapadala ng mga virtual na regalo para mapansin ang presensya ni Jordan. Tahimik na tumabi sa kanya si Jordan para makita kung ano talaga ang ginagawa niya. Sa sandaling ito, sinusubukan na ni Victoria ang pangalawang lipstick. Nagsimulang maging abala ang lalaki. Dali-dali niyang kinuha ang isang cellphone at nag-type ng, "This dusty rose color is gorgeous. Gusto ko siyang halikan." Pagkatapos ay kinuha niya ang isa pang telepono at nagpatuloy sa pagtatype, "Tama, tama, napakaganda ng kulay at napakaganda nito sa labi ni Victoria. Gusto ko siyang halikan." Pagkatapos mag-type, kinuha niya ang isa pang cellphone. "Miss Victoria, gusto kitang halikan." Muaks muaks muaks. Akmang kukunin na niya ang pang-apat na cellphone, lumapit si Jordan at pinigilan siya. Hindi na nakatiis si Jordan. Pakiramdam niya ay masyadong nakakadiri ang mga komento. Lumingon ang lalaki at pinalaki si Jordan. "Sino ka? Hindi ka naman empleyado ng kumpanya namin, di ba? Lumabas ka, mawala ka. Sino ang nagpapasok sa'yo?" Lahat ng mga lalaking empleyado ng kumpanyang ito ay naka-makeup, kaya masasabi ng lalaking ito na hindi kasama si Jordan dahil naka-bareface siya. Tinanong ni Jordan, "Ikaw ba ang taong nag-iwan ng mga peking komento sa live stream?" Humalakhak ang lalaki at sinabing, "Nagbibiro ka siguro. Tignan mong mabuti, ako ang Senior Sales Director ng Stella Cosmetics. Naiintindihan mo ba?" Kinuha ng lalaki ang isang napakagandang customized na business card at ipinakita ito kay Jordan. Ang kanyang larawan ay nasa card, at ang kanyang pangalan ay Jess. Walang pakialam si Jordan kung siya ay isang ordinaryong tao na binayaran para magsulat ng mga komento o ang direktor ng pagbebenta. "Wala akong problema sa pag-iwan mo ng mga peking komento para mapalakas ang live stream, ngunit huwag kang magsabi ng mga kasuklam-suklam na bagay kay Victoria." Tumalikod si Jess at napangiti. "Hoy, sino ka? Kamusta naman ang sasabihin ko kay Miss Victoria?" Sumagot si Jordan, "Boyfriend niya ako." Tumawa ng malakas si Jesse na parabang narinig niya ang pinakadakilang biro kailanman. "Hahaha, boyfriend mo siya. Ikaw ang boyfriend ni Victoria Clark. Dude, dapat ay nabubuhay ka sa isang panaginip. Tignan mo yung mga maruruming damit na suot mo. Hindi ako makapaniwalang wala ni isang piraso ng designer sa'yo. Sa tingin mo babagay ka na maging boyfriend ni Miss Clark? Hindi ka pa kwalipikadong maging janitor namin." Talagang ayaw ni Jordan kay Jesse, ngunit nasa opisina siya ngayon ng matalik na kaibigan ng kanyang kasintahan. Akuin din ni Victoria ang posisyon ng Deputy President ng kumpanyang ito sa hinaharap, kaya naisip ni Jordan na hindi nararapat na magsimula ng isang salungatan dito. Mahinahong sinabi ni Jordan, "Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang iyong boss, Miss Weston, pagkatapos ng live stream." Malamig na yumuko si Jesse at sinabing, "Hindi na natin kailangang maghintay pa. Kaya ko na agad." Kinuha muli ni Jess ang mga cellphone at nagpadala ng mga tanong sa live stream gamit ang apat na magkakaibang account. "Pwede ko bang itanong kung may boyfriend na si Miss Victoria?" Mahigit sa 1,000 tao ang nanonood ng live stream at sa totoo lang, ang karamihan ay mga tunay na manonood. Kaya't hindi nagtagal ay nakatanggap ng tugon si Jess. Mayroong higit sa 20 komento na pawang mga parehong tanong. Si Victoria, na nasa katabing silid, ay gustong sagutin ng personal ang tanong, "Ako Hindi. Single si Victoria. Pareho kaming mayaman na singleton. Ang mga gustong manligaw kay Victoria ay maaaring mag-order para sa aming mga produkto o mag-apply ng trabaho sa aming kumpanya." Pinigilan ni Stella si Victoria sa pagsagot at kinindatan siya. Naisip ni Victoria na gugustuhin din ni Jordan na maging low profile, kaya hindi niya pinabulaanan. Sa kabilang kwarto. "Hahaha." Tumawa ng malakas si Jesse. "Tulad ng sinabi ko, paano ka naging boyfriend ni Victoria? Matagal ko nang narinig mula kay Stella na maraming mga boss sa Orlando ang sumubok na ligawan si Victoria, ngunit hindi niya tinanggap ang alinman sa kanila. Pwede ka bang tumingin sa salamin?
Pagkasabi noon ay pinagpatuloy ni Jess ang pagtingin kay Victoria sa screen ng telepono, pagkatapos ay hinalikan niya ito. Ang galing talaga ng mga lipstick na gawa ng kumpanya namin. Napakaganda ng labi ni Victoria. Ilang beses na sunod-sunod na hinalikan ni Jess ang screen ng telepono. Hindi na nakatiis si Jordan. How dare you kiss my girlfriend in front of me? Bagamat hindi niya ito hinalikan ng personal at hinalikan lang ang screen, hindi rin nakatiis si Jordan. Boom! Sinipa ni Jordan si Jess sa lupa. Aray! Napaunggol si Jess sa sakit. Halatang hindi niya kinaya. Ikaw! Ikaw bumpkin, how dare you hit me? Tatawag ako ng security para paalisin ka. Hindi, kukuha ako ng papatay sa'yo. Umupo si Jess sa lupa at itinuro ang daliri kay Jordan. Si Jordan ay mukhang walang magawa. First time niyang makarinig ng ganoong non-provocative threat. Pakiramdam ni Jordan, si Jesse ay talagang mahina. Sinabi niya kay Jesse, hindi mahalaga kung sino ang tawagan mo. Hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Sinaktan kita kasi masyado kang nakakadiri. Binabalaan ulit kita, girlfriend ko si Victoria. Bumangon si Jesse mula sa lupa at pumulupot ang isang kamay sa kanyang baywang. Pinipilit mong kalabanin ako, ha? Sige, kukunin ko na ikaw ang aking karibal sa pag-ibig at tuturuan kita ng leksyon. Kinuha muli ni Jess ang cellphone at nag-iwan ng komento sa live stream. Miss Weston, ano ang dapat kong gawin para makuha ang number ni Victoria? Matapos makita ang komentong iyon, tumugon si Stella, kung gusto mong makuha ang numero ni Victoria. Padalhan kami ng maraming virtual na regalo at pataasin kami sa listahan ng trending. Ipapadala ko ang numero ni Victoria sa pamamagitan ng pribadong mensahe sa taong nagpapadala ng pinakamaraming regalo. Nang sabihin niya iyon, maraming manonood ang nagpadala ng mga regalo, ngunit ang halaga ng bawat regalo ay hindi ganoon kataas. Ngumiti si Jess at inabot ang kamay kay Jordan. Halika, tingnan ko kung gaano ka kaya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jordan. Tumawa si Jess at sinabing, ayaw mo bang nakawin sa akin si Victoria? Magkaroon tayo ng patas na laban. Kung sino ang mauna ay makakakuha ng numero ni Victoria. Hahayaan muna kita. Tumawa si Jordan at naisip, anong biro? Isang linggo na akong nanliligaw kay Victoria. Bakit kailangan kong gumastos ng maraming virtual na regalo para makuha ang kanyang numero? Mukhang snob talaga si Jess na ayaw maniwala na si Jordan ang boyfriend ni Victoria. Sa katunayan, maraming tao sa isang materialistikong lungsod tulad ng New York City ay may posibilidad na maging snob. Sabi ni Jordan, kung magpapadala ako ng mga regalo, mapupunta lang ang pera sa kumpanya mo. Bakit ko kayo bibigyan ng pera? Panunuyan ni Jesse, kung mahirap ka, aminin mo na lang. Bakit ang dami mong kalokohang sinasabi? Pagkatapos ay naglabas siya ng iPhone sa kanyang bulsa at ipinakita iyon kay Jordan. Ito ang aking personal na telepono at ang credit card na nakalink sa account na ito ay sa akin din ang bawat sentimo na gagastusin ko sa live stream na ito ay hahatiin ng pantay sa pagitan ng live stream platform at ng kumpanya. Hindi ako hihingi ng reimbursement sa kumpanya. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan ng malinaw. Bibigyan kita ng e-opener ngayon, bumpkin. Binuksan ni Jess ang live stream gamit ang kanyang personal na cellphone at patuloy na nagpadala ng mga mamahaling virtual na regalo. Wala pang 10 minuto, nakapagbigay na si Jesse ng $200,000 na halaga ng mga regalo. Wow, maraming salamat, Earthview. Pinadalhan na kita ng private message na naglalaman ng number ni Victoria. Isa pa, lahat ng regalo na ipinadala nyo ay ililipat sa personal bank account ni Victoria. Mangyaring makatitiyak lahat. Napangiti si Stella sa tuwa sa live stream. Binuksan ni Jess ang private message at mumiti ng matamis. Haha, nakita mo yun? Nakuha ko ang number ni Victoria. Anak, wala ka bang pag-asa ngayon? Maaari akong gumastos ng $200,000 para makuha ang numero ni Victoria, ngunit paano ka? Wala kang magagawa kundi maging bootlicker sa live stream. Masasabi ni Jordan na dapat ay medyo mayaman si Jesse dahil handa siyang gumastos ng $200,000 nang hindi nararamdaman ang kurot. Gayunpaman, hindi kalaban ni Jesse si Jordan. Hindi kailangan ni Jordan na gumastos ng $200,000 o $2 milyon para ipahiya si Jesse dahil hindi sapat si Jess para ilantad ni Jordan ang kanyang pagkakakilanlan.
Tuwang-tuwa si Jess at mabilis niyang nasave ang numero ni Victoria. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinagmamalaki iyon sa harap ni Jordan. Nakikita mo yun? Ito ang numero ni Victoria at magsisimula na tayong mag-FaceTiming sa isa't isa araw-araw sa lalong madaling panahon. Nakangiting walang sinasabi si Jordan. Nag-text si Jess sa kanya. Miss Victoria, ako si EarthBU na nagpadala sa iyo ng $2 milyon na halaga ng mga regalo sa livestream. Nandito ako ngayon sa kwarto katabi ng kinaroroonan mo. Tuwang-tuwang sabi ni Jess, kapag sumagot si Victoria, at napalapit ako sa kanya, araw-araw ko siyang i-FaceTime. Hehe, kung may lakas ka ng loob, subukan mo akong sundan araw-araw. Malamig na sinabi ni Jordan, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na gawin yon. Inilabas ni Jordan ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa, isang iPhone na nakalagay sa isang pulang case ng telepono. Nang makita ni Jordan ang pulang case ng telepono ni Jordan, malamig siyang yumuko. Hindi bagay sa iyo ang kulay na yan. Pero ang ganda ng kulay, di. Siyempre, hindi yung phone ni Jordan kundi yung kay Victoria. Naiwan ni Victoria ang phone niya sa kotse, kaya dinala ito ni Jordan sa opisina para sa kanya. Kaya, ang cellphone ni Victoria ay nasa Jordan pa rin ngayon. Itong hamak na si Jesse ay napunta sa ilalim ng kutsilyo, at siya ay walang iba kundi isang plastik na mukha. Pero, gusto niyang kunin ang number ni Victoria at magpanggap na girlfriend niya. Siya ay lubos na pagnanasa para sa isang babae na wala sa kanyang liga. Pagkalabas ni Jordan ng phone ni Victoria ay agad niyang inilagay ang passcode at in-unlock ito. Malaki ang tiwala ni Victoria kay Jordan, kaya sinabi niya sa kanya ang passcode para i-unlock ang kanyang telepono noon pa man. Siya ay palaging bukas at nasa ibabaw. Mayroon siyang mga numero ng telepono nang hindi bababa sa 12 ng mga bilyonaryo at higit sa 100 mayaman at gwapong binata na nakasave sa kanyang telepono, ngunit hindi siya natakot na hayaang suriin ito ni Jordan. Ibang-iba siya kay Hailey. Sa buong 3 taon ng kanilang pagsasama, hindi pinahintulutan si Jordan na hawakan man lang ang telepono ni Hailey at alamin ang passcode nito. Sinabi ni Hailey kay Jordan na kahit kasal na sila, kailangan pa rin nilang igalang ang privacy ng isa't isa. Hindi inaasahan ni Jordan na sasamantalahin niya ang privacy na ibinigay nito sa kanya at ginawa siyang cuckold. Hindi nag-react si Jesse dahil sa tingin niya ay kay Jordan ang telepono, kaya inaasahang ma-unlock niya ito. Sa kaibuturan niya, hinamak niya si Jordan at naisip niyang isa siyang bumkin dahil nag-type talaga siya ng passcode para i-unlock ito sa halip na fingerprint touch o facial recognition. Matapos matagumpay na i-unlock ang telepono, direktang nag-tap si Jordan sa WhatsApp app. Nang makita niya si Jordan na ginagawa iyon, nataranta si Jess at nagmamadaling pumunta sa harapan para kunin ang telepono ni Victoria. Memorize mo ba number ni Victoria? Bawal kang mag-text sa kanya. Hawak-hawak ni Jess ang kanyang telepono at pakitang tao kay Jordan mula nang makuha niya ang numero ni Victoria. Naisip din ni Jess na sinamantala ni Jordan ang pagkakataon na kabisaduhin ang numero ni Victoria. Umalis ka sa daan. Tinulak siya ni Jordan palayo at binuksan ang WhatsApp app para makitang nagpadala ng bagong mensahe si Jesse, gaya ng inaasahan niya. Tumingin si Jordan sa screen ng telepono at tinanong si Jess, Jess ang username mo sa WhatsApp. Bakit napakawalang hiya mo? Jess humphed coldly, it's short for my name. Ano ang mali? Sinong sinasaktan ko? Hindi, teka, paano mo nalaman ang aking username sa WhatsApp? Habang nagsasalita si Jess, bigla siyang may na-realize. Nagmamadali siyang lumapit, buti na lang nalaman niyang lumabas sa phone ni Jordan ang text na ipinadala niya kanina. Ito ang telepono ni Victoria. Paano napunta sa iyo ang phone ni Victoria? Paano mo nalaman ang passcode? Nagulat si Jess at sa wakas ay natanto niya na magkakilala sina Jordan at Victoria. Gayunpaman, itinuring niya na si Jordan ay karamihan sa driver o bodyguard ni Victoria o isang bagay na katulad nito. Hindi nakuha ng naturang subordinate ang password ng cellphone ni Victoria. Ngumiti si Jordan at binara ang number ni Jess. Hindi. Histeryosong sigaw ni Jess. Matapos ay block ang numero ni Jesse, sinabi ni Jordan, hindi mo na kailangang subukan sa iyong iba pang mga telepono. Iba-block pa rin kita lahat. Naku, ngayon lang pala, narinig kong sinabi ng amo mo na ililipat kay Victoria ang pera na niregalo mo. Nagregalo ka lang ng kabuwang $200,000.
Pagkatapos ibawas ang bayad sa platform, makakakuha si Victoria ng US$ 100,000. Nagkataon lang nakararating lang namin sa New York City ngayon at wala pa kaming nabibiling furniture. Gagamitin ko ang US$100,000 na ibinigay mo para makabili ng malaki at komportableng kama. Well, mas magiging komportable ito para sa amin ni Victoria. Alam mo ang ibig kong sabihin? Masusuka na ng dugo si Jess. Hindi. Gumastos siya ng US$200,000 para kunin ang numero ni Victoria, pero hindi niya ito na-chat. Sa halip, ang kanyang pera ay gagastos sa isang kama para sa kanya at sa kanyang kasintahan. Ito ay masyadong malupit. Bago umalis, muling sinabi ni Jordan kay Jess, huwag mo nang gamitin ulit ang mga kasuklam-suklam na salita sa live stream. Kung hindi, kailangan mong magpa-nose job. Masasabi ni Jordan na si Jesse ay nagkaroon ng maraming plastic surgery na ginawa sa kanyang mukha. Karaniwan na para sa mga lalaki ang magpa-plastic surgery ngayon, lalo na sa isang cosmopolitan na lungsod tulad ng New York City. Ito ay mas karaniwan sa industriya ng fashion, kung saan kasama si Jess. Sa sobrang takot ni Jesse ay tinakpan niya ang kanyang ilong na may nakasulat sa buong mukha niya. Pagkatapos, bumalik si Jordan sa silid kung saan nagho-host si Victoria ng live stream. Tahimik siyang umupo sa gilid at pinanood itong sumusubok sa iba't ibang lipstick. Sa panahong ito, kumilos si Jess at hindi na muling nag-post ng mga kasuklam-suklam na komento sa live stream. Maya-maya, dumating na ang sikat na celebrity na si Maggie. Isa na siyang sikat na idolo ngayon na nag-debut sa kanyang napakagandang kagwapuhan bilang highlight. Gayunpaman, nang tumabi siya kay Victoria, hindi niya maikumpara ang kanyang aura at kagandahan. Napakaganda ng girlfriend ko. Mukha siyang celebrity. Parehong mahuhusay na dilag sina Hailey at Victoria na hindi mas mababa sa sinumang kilalang tao. Paglabas nila ng silid, hinawakan ni Stella ang kamay ni Victoria at sinabing, Victoria, ang galing mo talaga, nagdulot ka ng malaking tulong sa aming mga benta ngayon. Ang galing mo kasing mga influencer na yan. Tulungan mo ako sa live stream araw-araw mula ngayon. Sabi ni Victoria, wala ako dito para tulungan kang mag-promote ng mga produkto sa mga live stream. Ipaubaya mo yan sa iba. Bagamat maganda si Victoria, hindi niya gusto ang pagkakaroon ng masyadong maraming exposure sa internet, lalo na ang pagpopromote ng mga produkto sa mga live stream. Siya ay dating presidente ng isang nakalistang kumpanya, pagkatapos ng lahat. Nakangiting sabi ni Stella, biro lang. Ikaw ang presidente ng isang nakalistang kumpanya. How dare I ask you to do that? Sa sandaling ito, lumabas din si Jess sa katabing silid. Stella. Nakita ni Stella si Jess at sinabing, Victoria, magpapakilala ako sa iyo. This hunk is Jess, the operations director of our company. Jess, ito si Victoria. Mula ngayon, siya na ang vice president ng aming kumpanya. Nakangiting sabi ni Jess kay Victoria, Hello Victoria, outstanding talaga ang kakisigan at kagandahan mo. Dapat ikaw ang pinakamagandang presidente sa lungsod na ito. Hindi, huwag mong sabihin yon. Nagpasya si Victoria na maging mahinhin dahil narinig niya na mayroon ng isang tao sa New York City na tinawag na pinakamagandang pangulo sa lungsod. Kung narinig ng taong iyon ang sinabi ni Jesse, malamang na magdulot ito ng hindi kinakailangang gulo para kay Victoria at sa kumpanya. Ngumiti si Jess at sinabing, It's an undisputed fact, to begin with. Hindi mo kailangang maging mahinhin, Miss Clark. Ira the way, katulong mo ba ang batang ito? Bueno, niregaluhan lang kita ng $200,000 sa live stream para makuha ang iyong numero, ngunit kinuha ng batang ito ang iyong telepono at iniblock ang aking numero doon. Sumbong agad ni Jess kay Victoria. Labis na hindi nasisiyahan si Jordan. Sino ang tinatawag mo, anak? Iniwas ni Jesse ang kanyang mga mata at sinabing, kung nagagalit ka, ilabas mo ang iyong at maikukumpara natin ang iyong edad. Maaaring mas bata ako sa'yo, ngunit tiyak na mas matanda ako sa'yo. Ayaw ni Victoria na magkaroon ng away ang kanyang kasintahan sa kanyang kasamahan, kaya nagmadali siyang sinabi, boyfriend ko si Jordan. Natigilan si Jess sa gulat. Boyfriend? Boyfriend mo ba talaga siya? Nang makitang hindi pa rin naniniwala si Jess sa kanya, pinulupot ni Jordan ang braso sa baywang ni Victoria at hinalikan siya. Naniwala ka na ba ngayon, anak? Tumingin si Jordan kay Jess ng mapang-asar. Galit na galit si Jess. Nakakasira ng paningin.
At this moment, Stella said, "Well, it's almost tanghali, Victoria, you guys just arrived in New York City today. Kailangan kitang i-treat sa hapunan at i-host ka ng maayos kahit anong mangyari. Tara na!" Sina Stella at Jess ay sumakay sa iisang sasakyan, habang sina Jordan at Victoria ay sumakay ng sarili nilang sasakyan. Hindi nagtagal ay dumating silang apat sa isang Italian restaurant na may pangalang 81-2. Isa ito sa mga nangungunang waterfront restaurant sa lungsod, na nagbibigay daan sa mga parokyano na tamasahin ang magagandang tanawin habang kumakain ng masarap na pagkain. Ang restaurant ay talagang pinangalanan pagkatapos ng isang pelikulang Italyano. Pagkatapos maupo sa isang mesa sa tabi ng bintana, aktibong naghanap si Jess ng mga pagkakataon para pahirapan si Jordan. "Jordan, anong brand ng shirt mo? Bakit hindi ko makita ang logo? Uniqlo ba o ampersand? Tumawa si Stella sa gilid. Sina Stella, Victoria, at Jess ay nakasuot ng designer na damit mula sa mga brand tulad ng Chanel at Gucci. Sa kabilang banda, ang buong damit ni Jordan ay malamang na mas mababa kaysa sa isang piraso ng kanilang damit. Maya-maya, may pumasok na lalaki, at base sa suot niya, malamang hindi siya waiter kundi chef ng restaurant. Hawak ang menu, tinanong niya, "Ano ang gusto mong makuha ngayon?" "Haha, andito ang head chef para kunin ang order natin. Baka may magdadahilan na pumunta sa banyo para tumakas." Natawa si Jesse habang iniisip na malamang na hindi mabigkas ni Jordan ang pangalan ng mga item sa menu na nasa Italian. Nagpanggap din si Stella na kino-comfort si Jordan, pero sarkastiko lang talaga siyang kinukutya. "Ayos lang. Kung hindi mo mabigkas ang pangalan ng mga item sa menu, maaari mo lamang ituro ang ulam na gusto mo at sabihin na gusto mo ito. Gagawin yon." Hahahahan. Walang humpay na tumatawa si Jesse dahil may nakita siyang eksaktong ginawa iyon dahil hindi nila mabigkas ang pangalan ng mga pagkaing nasa menu sa isang restaurant. Sa opinyon ni Jesse, ito ay isang talagang nakakahiyang gawa na napakababa din. Nang makitang masama ang tingin nilang dalawa kay Jordan, nakaramdam ng galit si Victoria sa kanya. Alam niyang lumaki si Jordan sa ibang bansa at bihasa sa maraming wika, kaya alam niyang walang paraan na hindi nito mabigkas ang mga pangalan ng mga pagkain. Sabi ni Victoria, "Jordan." Nakapagtataka, nang magpapaliwanag na si Victoria para kay Jordan, sinabi ni Jordan kay Stella, "Sure, thank you for teaching me this method, Miss Weston. Iyon ay gawing mas madali ang mga bagay. Gusto ko ito." Kalmadong ngumiti si Victoria at naisip na malamang ay walang balak si Jordan na ipahiya si Stella. Pagkaraan ng mga taon na lumabas sa lipunan, nakakita si Victoria ng maraming egoistic na lalaki na tinitiyak na patunayan na mali ang ibang tao sa tuwing minamaliit o minamaliit sila. Hindi maraming lalaki tulad ni Jordan ang maaaring manatiling maayos sa lahat ng sitwasyon, lalo na sa murang edad. Sa katunayan, ang mga bata mula sa mga prestihiyosong pamilya na pinipiling humiga ay iba sa karamihan ng mayayamang pamilya. Nag-order sila ng isang pangunahing kurso para sa kanilang sarili. Nang matapos silang tatlo ay umorder, lumapit ang chef sa tabi ni Jordan at tinanong kung ano ang gusto niyang pampagana. Matapos tingnan ang mga pangalan ng mga ulam at ang mga larawang nakakabit sa mga ito, itinuro ni Jordan ang isa sa mga pampagana at ginawa ang itinuro sa kanya ni Stella. Sabi niya, "Ito." Hahahahan. Humagalpak ng tawa sina Jess at Stella. Hindi sila pinansin ni Jordan. Nang umorder siya ng main course at dessert, hindi pa rin niya binanggit ang pangalan ng mga ulam at itinuro lang ito gamit ang kanyang daliri bago sinabing, "Ito." Panunuyan ni Jesse, nakakatuwa ito. Bilang kasintahan ni Miss Clark, hindi mo man lang mabigkas ang mga pangalan ng mga simpleng ulam. Nakakahiya. Jordan, hindi mo ba alam ang mga pangunahing kaalaman sa etiketa sa mesa at kung paano hawakan ng maayos ang iyong mga kagamitan? Alam mo ba kung paano gawin ang isang masarap na steak? Sa puntong ito, nag-order na si Jordan ng pagkain na gusto niya at handa nang umalis ang chef. Ang isa pang lalaki sa di kalayuan ay biglang tumawag, "Flavio." Marahil, ang punong chef na kakakuha lang ng kanilang order ay pinangalan ng Flavio. "Vengo ay." "Darating." Sumagot ang punong chef sa wikang Italyano. Gayunpaman, hindi sinasadyang natamaan niya ang balikat ni Jordan ng menu na hawak niya habang nagmamadali siyang dumaan. Isa itong nangungunang restaurant sa New York City,
hindi isang maliit na restaurant sa kalye sa isang third-tier na lungsod kung saan hindi na kailangan ang paghingi ng tawad sa isang tao matapos ang aksidenteng pagkatok sa kanila. Matapos aksidenteng gawin ito ng chef, dali-dali siyang yumuko para humingi ng tawad at sa isang sandali ng pagkataranta, sinabi niya sa wikang Italyano, "Mi dispiace. I'm sorry." Matatas na sumagot si Jordan sa wikang Italyano, "Non fa niente, okay lang." Sa sandaling ito, ang chef, Stella, at Jess ay nabigla. Naiintindihan talaga ni Jordan ang Italyano. Tuwang-tuwa at nagulat ang chef nang magtanong siya sa wikang Italyano, "Naiintindihan mo ba ang Italyano?" Sumagot din si Jordan sa wikang Italyano, "Nagtagal ako sa Milan at Venice para makapagsalita ako ng kaunti." Pagpupuri ng chef, "Talagang fluent ka sa Italyan. Muli ang aking pasensya. Sana ay nasiyahan ka sa iyong pagkain." Pagkaalis ng chef, parehong natigilan sina Stella at Jess at gulat na napatingin kay Jordan. Sa mga araw na ito, ang pag-alam sa pagbigkas ng mga pangalan ng mga pagkaing banyagang lutuin ay medyo simple at karaniwan. Kahit na ang mga estudyante sa middle school ay kayang gawin ito. Sa mataas na uri ng lipunan, ang pagiging bihasa sa maraming wika ay medyo kagalang-galang. Kinagat ni Victoria ang kanyang labi at mumiti. Nagustuhan niya ito nang ipinakita ng kanyang kasintahan ang kanyang mga talento. Nagtatakang tanong ni Stella, "Jordan, ano ang pinakamataas mong antas ng edukasyon? Graduate ka ba o doctorate? Ano ang plano mong gawin sa New York City?" Sabi ni Jordan, "Wala man lang akong college diploma. Nagpaplano akong maging isang courier sa New York." Isang courier? Napatulala si Stella dahil hindi siya makapaniwala na courier ang boyfriend ng best friend niya. Tumawa si Jess at sinabing, "Haha, wala kang ang college diploma. Iyan ay kasing ganda ng pagiging illiterate. Ano ang silbi ng kakayahang magsalita ng kaunting Italyano? Ang pagiging tagahatid ng courier ay mas angkop para sa'yo." Haha! Alam ni Victoria na bagamat mayaman ang pamilya ni Jordan, iba ang estilo ng kanilang edukasyon sa karamihan. Kahit na maraming mayayamang pamilya ang kayang tustusan ang kanilang mga anak sa buong buhay nila, hinihiling pa rin nila ang kanilang mga anak na makakuha ng degree o diploma sa kolehiyo, kahit na maaaring hindi ito ganoon kahalaga. Sa kabilang banda, hindi kailanman binigyan ng diploma o degree si Jordan, kahit na ipinadala siya ng mga STEL upang mag-aral sa pinakamahusay na mga universidad. Sa mga araw na ito, nang walang diploma o degree, napakahirap makakuha ng trabaho, lalo na sa isang lugar tulad ng New York City. Ang pagiging marunong mag-isa ay hindi sapat. Kaya naman, tinanong ni Victoria si Stella, "Stella, maaari mo bang ayusin ang boyfriend ko na kumuha ng posisyon sa kumpanya?" Nagsimulang maramdaman ni Stella na siya ay inilagay sa isang lugar. "Bueno, tulad ng alam mo, nagpapatakbo kami ng isang kumpanya ng produktong kosmetiko, at ang aming mga tauhan ay dapat na napakaraming kaalaman tungkol sa industriya ng fashion." Nagmamadaling sumingit si Jesse, "Tama, tingnan mo ang suot ni Jordan. Bet hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng Chanel, Gucci, G, at iba pang designer fashion labels." Hindi pinansin ni Victoria si Jesse, ngunit nagpatuloy sa pagsasabi kay Stella, "Stella, siguradong hindi mo ako tatanggihan, di ba?" Pinag-isipan ito ni Stella at sinabing, "Jordan, paano ito? Tatanungin kita ng napakasimpleng tanong, at kung sasagot ka ng tama, papayag akong hayaan kang magtrabaho sa aming kumpanya." Natakot si Stella na magalit si Victoria at isipin na pinapahirapan niya ang mga bagay-bagay, kaya tinapik niya ang kanyang kamay at sinabing, "Ito ay talagang magiging napakasimple." Tinuro ni Stella ang bag na inilagay ni Jess sa dining table. Sabi niya, "Papayagan kitang sumali sa kumpanya kung masasabi mo sa akin ang brand ng bag ni Jess." "Walang imik," sabi ni Jess, "Oh my God, Stella, napakadaling tanong niyan. Iyan ay ganap na isang giveaway. Kahit sino ay maaaring makakuha ng tama. Kailangan mong pangalanan ang mga tatak ng aking pangitaas, pantalon, at sapatos." Sinabi ni Stella, "Hindi ako maaaring maging mahirap sa kasintahan ng aking matalik na kaibigan, kung hindi ay hindi masisiyahan si Victoria sa akin." Dahil matalik silang magkaibigan, dapat lang ipaalam ni Victoria kay Stella ang tungkol dito kung gusto niyang irekomenda si Jordan na kumuha ng posisyon sa kumpanya. Kung maraming pagsubok, makakaapekto ito sa kanilang pagkakaibigan. Gayunpaman, ang Stella Cosmetics ay isang kumpanya ng produktong kosmetiko, at ang mga empleyado ay higit sa lahat ay babae. May mga kinakailangan din para sa mga lalaking empleyado. Kung hindi man lang niya matukoy ang isang Louis Vuitton bag,
talagang hindi magiging makabuluhan para sa kanya na magtrabaho. Tiningnan ni Jordan ang bag ni Jess at sa isang sulyap ay masasabi niyang Louis Vuitton bag iyon. Masyadong nakikilala ang mga bag para sa mga taong medyo may kamalayan sa tatak. Gayunpaman, maaaring hindi masabi ng mga taong walang kaalam-alam tungkol sa tatak. Bagamat maraming tao ang nakarinig tungkol sa Louis Vuitton, ang mga titik sa logo ay hindi maayos na nakaayos gaya ng sa Adidas. Ang mga titik ng Z logo ay nakalink kasama ng E sa harap ng BC. Ayaw sagutin ni Jordan ang tanong na yon, na sobrang nakakahiya para sa anak ng isang mayamang pamilya na gumamit ng mga luxury goods na parang normal na pangangailangan. Parang elementary school na sinusubukang kunin si LeBron James bilang basketball teacher at tinanong siya, "Uy, marunong ka bang gumawa ng 3-step layup? Magpakita ito ng isang beses at kukunin ka namin kung maaari mong makuha ang bola." Ayaw ni James. Hindi na sila papansinin ni Jordan nang biglang may naalala siyang masaya at sumagot, "Apple." "Apple?" "Hahahahan." Nang marinig ang sagot ni Jordan, napahagalpak ng tawa sina Jess at Stella. "Hahaha, hindi ko mapigilang tumawa. Ikaw Bumkin, ang Apple ay isang tatak ng cellphone, sinabi mo talaga na ito ay isang bag." "Hahaha." Walang awa na tinawanan ni Jess si Jordan. Siyempre, alam ni Victoria na sinadya ni Jordan ang maling sagot. Gayunpaman, seryosong nagtanong si Jordan, "Hindi ba Apple?" Natatawang sagot ni Jess, "Hindi naman." "Bumkin, makinig ka, Louis Vuitton ito." Nakikita mo ba yun? Ang E ay nasa harap ng A ay nasa likod. Nagsasapawan sila. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Jordan. "Hindi, ito ay isang apple." Hindi nakaimik si Jess. "Hindi ka pa rin naniniwala sa akin, ano? Fine, ipapakita ko sa iyo ang impormasyon para patunayan na mali ka." Kinuha ni Jess ang kanyang cellphone at naghanap ng impormasyon tungkol sa Louis Vuitton sa internet. "Nakikita mo yun? Bumkin, ito ay ipinapakita ng napakalinaw sa Wikipedia. Ang logo na ito ay Louis Vuitton." Tumingin si Jordan at patuloy itong nagdududa. Ang impormasyon sa Wikipedia ay hindi kinakailangang totoo. Kahit sino ay maaaring baguhin ito. Tama si Jordan. Sina Jess at Stella ay sumang-ayon din dahil karamihan sa mga impormasyong ipinapakita sa Wikipedia ay mali. Sa partikular, halatang mali ang impormasyon ng ilang celebrity. Sabi ni Jesse, "Dahil hindi ka naniniwala sa impormasyon sa internet, ano ang pinaniniwalaan mo?" Sagot ni Jordan, "Naniniwala ako, boss." "Sino ang boss ng AC? Tawagan mo siya." Kung sasabihin niyang hindi ito, maniniwala ako. Naramdaman ni Jesse na nagdadahilan si Jordan dahil tumanggi siyang aminin ang pagkatalo at hindi niya maiwasang magmura. "Nagpapanggap ka, hindi ba? Kung hindi mo matukoy ito, sabihin mo lang. Hindi ka man lang maglakas loob na aminin na isa kang ignorante na Bumkin. Tawagin mong lalaki ang sarili mo. Gusto mo pang tawagan ng amo ng Z. Alam mo ba kung sino yon? Isa siya sa pinakamayamang tao sa mundo. Sa tingin mo isa lang siyang Tom, Dick o Harry na matatawagan mo." Ipinakita rin ni Stella ang kanyang sama ng loob sa pagsasabing, "Victoria, hindi naman sa ayaw kitang tulungan, pero grabe ang boyfriend mo. Mabuti naman at kakaunti lang ang kaalaman niya sa mga brand, pero hindi man lang siya magkaroon ng decency na aminin na hindi niya alam. Hindi rin siya nagmamaneho. I think mas mabuting makipaghiwalay ka na sa kanya ng mabilis." Si Victoria ay nobya na ngayon ni Jordan, at halos hindi na sila mapaghihiwalay sa mga araw na ito. Mas lalo siyang minahal ni Jordan. Gayunpaman, hinimok ni Stella si Victoria na makipaghiwalay sa kanya. Tumingin si Jordan kay Stella nang hindi magiliw na tingin. He then took out his phone and said, "Wala kayong number ng amo ng gay, di ba?" "Okay, ginagawa ko. Tatawagan ko siya ngayon at sabihin niya sa akin kung anong brand itong bag mo." Naiinis na sabi ni Jesse, "Ikaw kababayan, masyado kang mayabang. Tawagan ng amo ng AC. Buti na lang kung alam mo kung ano ang pangalan niya." Sa kabilang banda, panunuyang sinabi ni Stella na may mapang-asar na ekspresyon, "Bagay ka talaga. Nakasuot ka ng $0 na ampersand shirt, at walang kahihiyang sinabi mong gusto mong tawagan ang boss ng Z. Ganito mo niloko si Victoria para makipagkita sa'yo, ha? Sige, tumawag ka. Gusto rin naming makilala ang hari ng mga luxury brand." Sumingit din si Jesse, "Mag-video call ka para makita natin na siya talaga."
Well, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang boss ng Z. Okay. Nilabas ni Jordan ang kanyang cellphone at nag-FaceTime sa isang tao. Habang ginagawa ito ni Jordan, ipinatong ni Victoria ang kanyang kamay sa braso ni Jordan. Si Jordan ay hindi masyadong nasisikatan ng araw sa nakalipas na 3 taon, kaya hindi siya masyadong tan. Gayunpaman, ang balat ni Victoria ay hindi bababa sa 3 kulay na mas fair kaysa sa kanya. Siya ay talagang patas. Tanong ni Victoria na may nasasabik na tingin, Jordan, hindi ba Gustong sabihin ni Victoria, hindi pa ba kayo pinalayas ng pamilya? Paano pa niya matatawag ang amo ni Ezzy? Pwede bang? Bumulong si Jordan kay Victoria, malamang hindi pa alam ng boss ng Z tungkol sa pagpapatalsik ko sa pamilya Steele. Oh. Naunawaan tuloy ni Victoria na susubukan din ni Jordan ang kanyang kapalaran. Walang nakapulot. Sabi ni Jordan, malamang natutulog siya. Tatawagan ko siya sa ibang araw. Kinausap din siya ni Victoria, past evening na ngayon. Malamang nagpapahinga siya. Hindi na nakatiis si Stella. Victoria, paano ka maniniwala sa halatang kalokohan? Huwag mong hayaang lokohin kanya ulit. Siya ay sinungaling. Huwag mong hayaang ipagpatuloy niya ang panloloko sa nararamdaman mo. Galit ding binatukan ni Jess si Jordan, Jordan Steele, drop the act. Hindi mo naman siguro kilala ang amo ng Z. I bet kakaunti lang ang nakakakilala sa kanya ng personal. Victoria, nilapitan kanya para lang dayain ang pera at katawan mo. Hindi ka dapat mahulog sa kanyang panloloko. Nang maisip ni Jess kung paano natulog ang isang napakarilag na dilag tulad ni Victoria na may kasamang bumkin na tulad ni Jordan, galit na galit siya na naggangalit ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Jordan. Tawag iyon ng amo ni DE.